ng mga balita ukol sa mga aktibidad ng Iglesia ni Cristo sa iba't ibang lokal at distrito sa buong mundo. Ibalita ang pagliligtas. Okay na po yan, Cheng? Magandang gabi po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Kumusta po kayo at sana po nasa mabuti po kayong kalagayan at welcome po muli sa Ibalita ang Pagliligtas. At siya nga pala ay sa mga kababayan po natin sa iba't ibang mga probinsya nakararanas pa rin po ng mga pag-ulan. Hindi natin masahan yung medyo iinit pero maya-maya ay bubugso na naman ng ulan. Kaya lagi tayong ready magdala lagi ng pananggalang sa ulan, saan man tayo magpunta, para sa ganun ay makaiwas tayo sa anumang karamdaman. At atin din pong binabati ang mga kababayan po natin sa iba't ibang panig po ng daigdig na ngayon po ay sumusubaybay sa ating website. At tuloy-tuloy lang po ang inyong pong pagsubaybay sa mga programa po dito sa INC Radio. At maya-maya ay meron tayong mga makakapanayam para i-update tayo sa mga isinagawang aktibidad sa kanilang distrito o lokal. Gawin din po yung mga upcoming activities po nila. Malalaman po natin mamaya. At the same time po ay tatanggap din tayo ng mga report kaugnay po ng mga isinagawang mga aktibidad nitong mga nakalipas po na linggo o mga araw. So stay tuned lang po at kami po ay maghatid sa inyo ng mga magagandang balita. At unahin po muna natin ating po mga live report. May mga lugar po dito sa Quezon City na naapektuhan din po ng mga pagbaha. Bunga nga po ng kalamidad na dumating po dito sa ating bansa. At yan po sa distrito ng Quezon City ay muli pong nagsagawa ng paglingap sa mga kababayan nating na naapektuhan po ng mga pagbaha. Dulot nga po nitong kalamidad na kasalukuyan po nating nararanasan. At maghatid sa atin ang balitang yan ang Kuya Cheng Delawa. Ka Cheng, magandang gabi po. Magandang gabi po, Ka Jay, at sa lahat po ng mga viewers and listeners po ng Ibalita ang Pagliligtas. Totoo po yung binanggit niyo po kanina, Ka Jay, kabilang po sa naapektuhan ng matinding buhos ng ulan, dadala ng bagyong Maymay at ang pinalakas na hanging habagat ang mga residente dito sa Quezon City. Dahil dito ay agad-agad na nagpaabot ng tulong ang Iglesia ni Cristo sa pangunguna ng ating pong tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eduardo V. Manalo, sa pakikipagtulungan ng Felix Manalo Foundation. Isa sa mga distrito na ang distrito ng Quezon City ang nagsagawa ng relief ng lingap sa paghahatid po ng lingap at relief packages po sa ating mga kababayan na naapektuhan ng kalamidad. Ang Iglesia ni Cristo po sa pangunguna ng atin pong tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo, at ng ating pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Angelo Manalo, ay nag-aabot ng tulong para po sa mga kababayan natin at mga kapatid natin na nasalanta ng ganitong mga kalamidad. Ang naging epekto po nito dahil sa sunod-sunod na mga pag-ulan at pagbaha, marami po ang hindi nakapaghanap buhay kung kaya't nangangailangan sila ng tulong. Ang totoo po, kasagsagan pa lang ng ulan, nagsisimula pa lang ang kalamidad, ay inaalam na po ng ating tagapamahalang pangkalahatan ang kalagayan
ng mga kapatid natin sa loob ng iglesia, maging ng mga hindi natin kakapatid sa loob ng iglesia. Kaya sa pagkakataong ito ay iniaabot natin ang tulong mula sa ating namamahala sa pamamagitan po ng ganitong paglilingap. Si kapatid na Virgilio del Rosario Sr., tagapangasiwa ng Distrito Eclesiastico ng Quezon City. Ka-Jay, tatlong location ang naging venue ng isinagawang lingap sa mamamayan sa Distrito Eclesiastico ng Quezon City. Una ay sa compound ng lokal ng Capitol na matatagpuan sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Pangalawa ay sa lokal ng Bagong Silangan. At ang pangatlong venue ay sa lokal ng Eco Park na matatagpuan sa East Fairview. Sa mga lugar na ito, ang karamihan sa naapektuhan ng tuloy-tuloy na buhos ng ulan na dala ng habagat. Lubos ang pasasalamat ng ating mga kababayan na nakatanggap ng relief packages at isa sa ating pong nakapanayam si Ginang Elsa Haral, isang residente sa Bagong Silangan, Quezon City, na ng panahon ng kasagsagan nitong sunod-sunod na buhos ng ulan ay pinasok ng tubig yung kanilang tahanan at ipinaabot niya ang kanyang pasasalamat sa Iglesia ni Cristo. Tuwa dahil ito malaking tulong po dahil hindi ko na po ito bibilhin dahil ito ay magiging pagkain na namin ng 3 days. Sa hindi namin pagpasok ng mag-asawa, ito ay naging tulong na malaking tulong para sa aking pamilya. Maraming salamat po lalo na po sa kay Eduardo po at saka kay Angelo sa pagbigay ng lingap na hindi talaga nakakalimot para sa amin ng mga kapatid na nangangailangan. Si Ginang Elsa Haral, residente sa Bagong Silangan, Quezon City. Lubos ang pasasalamat ng mga kapatid sa Distrito Eclesiastico ng Quezon City dahil sa tagumpay na pinagkaloob ng Diyos na may sakatuparan ng ganitong aktibidad. Sa kabuuan, Ka-Jay, ay libo-libong mga kababayan natin mula po sa tatlong venue na yan ng sinagawang lingap, ang nakinabang, sinagawang relief, ng sinagawang lingap sa mamamayan ng Iglesia ni Cristo. Mula dito sa Quezon City, ako ang kapatid na Cheng Dilawa para sa Iglesia ni Cristo News Network. Maraming salamat kapatid na Cheng. Kaninang umaga lang po yan ha, yung sinagawang paglingap po diyan sa Quezon City. Atong dako, ano ho. Samantala, punta naman tayo sa distrito po ng Carcar City, Cebu at makibalita tayo kay kapatid na Candice Lastra. Kaugnay po ng maalab na pakikipagkaisa ng mga kapatid sa lokal ng Lantad sa pag-anyaya ng mga panauhin sa isinagawang evangelical mission. Candice, gabi. Maraming salamat po, kapatid Dante. Ipinag-anyaya ng mga pagkapatid dito sa Distrito Eclesiastico ng Carcar City, Cebu ang isinagawang pamamahayag ng mga salita ng Diyos sa lokal ng Lantad. Labis ang kaligayahan ng mga kapatid sapagkat sa awa at tulong ng Panginoong Diyos ay nagbunga ang kanilang pagsisikap na mag-anyaya ng mga panauhin na dadalo sa nasabing pamamahayag. Sa ginawa ng mga kapatid sa lokal ay namahagi po kami ng polyeto at pasubo para makapag-imbita po ng marami taong makapakinig ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Pinangunahan ni kapatid na Abner Flores, tagapangasiwa ng distrito, ang pagtuturo ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Una po sa lahat ay ating ipinagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Hesus. Ang ginawa nating pamamahayag ng mga salita ng Diyos ay naging matagumpay. Ito po ay sa layunin na tayo ay lubos na makipagkaisa sa ating tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eduardo B. Manalo, maging sa ating pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Angelo Eranio Manalo, ng gawaing pagpapalaganap ay bilang pagtupad na rin sa mga aral ng Diyos na siya mismo ang may ibig na lahat ay makaalam ng katotohanan o ng mga salita niya at ng ang tao ay maligtas.
Atentibong nakinig ang mga panauhin, positibo ang kanilang reaksyon at marami sa kanila ang nagpahayag ng kanilang interes na magpatuloy pa sa pagsusuri sa mga aral ng Diyos na sinasampalatayanan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Nangako naman ng mga kapatid na lalo pa silang magsisikap na makatulong sa gawaing pagpapalaganap ng dalisay ng Ebanghelyo na patuloy na itinataguyod ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa pangunguna ng pamamahala. Mula po rito sa Carcar City, Cebu, ako po si kapatid na Candice Lastra para sa Iglesia ni Cristo News Network. Maraming salamat, Ate Candice, mula po dyan sa Carcar City, Cebu. Magbabalik pong ibalitang pagliligtas. Antabayanan po ninyo ang ating pakikipanayam at iba pang mga balita po natin. Magpapakilala lang po ang ating himpilan. Nakikinig kayo sa Iglesia ni Cristo Radio, DCEM 954, ang tinig ng katotohanan. Ang pagmamahal ng isang ama ay hindi lang sa mga sandaling magkasama, kundi sa bawat sakripisyo na ginagawa niya para sa kanyang pamilya. Kamusta na? Gabi na. Nag-aaral ka pa. Hindi ko na po ito. Hirap pa. Ang dami ko pang kailangan pag-aralan. Tignan mo si tatay. Kahit nakakapagod ang trabaho maghapon. Nakakaya ko kasi iniisip kong para sa inyo. At kapag napapagod na si tatay, syempre, nananalangin para bigyan ako ng bahas. Kaya manalangit ka para ibigay naman sa iyong tagumpay. Ang pagmamahal ng mga magulang ay ang gabay na humuhubog sa kinabukasan ng kanyang anak. At sa pagmamahal na iyon, nagbibigay ito ng lakas, inspirasyon, at tagumpay. Isang mensahe mula sa INC Radio, changing lives through God's words. Sa panahong puno ng pangamba, ang mga simpleng bagay ang nagbibigay lakas sa pamilya. Alam niyo ba mga anak, kapag nagtatanim tayo ng pagkain, nagtatanim din tayo ng pag-asa. Ano pong ibig niyo sabihin? Hindi natin alam kung kailan darating ang tagutom. Hindi natin alam kung kailan dadating ang taas preso. Sama pa yung kalamidad. Kaya mas mabuti nang palagi tayong handa. Hindi tayo natatakot, mas lalo hindi tayo nangangamba. Nagsisimula ang kahandaan sa loob ng tahanan. At wala nang mas hihigit pa sa pamilyang nagtutulungan at laging nananalangin, lalo na sa panahon na hindi natin inaasahan. Isang paalala hatid sa inyo ng INC Radio Serbisyo. What makes a family strong? It's trust. Trusting that the family members will listen. Hey, how's your day? Pretty exhausting. Come, let's eat. You can tell me all about it. Honesty opens the door to understanding and closeness. Is everything okay? No, we're supposed to do a group presentation, but the other won't even help me. Sometimes you need a lot of courage to say what you think or feel, but it's worth it. Try it. When your children are honest about something sensitive, tell them how much you appreciate their honesty. Why do we keep reminding our children? Because we love them and we want them to grow up trusting our Almighty God. Ang ating oras ngayon ay alas 6:18 na po ng gabi at muli po bumabati tayo sa mga nasa website po natin sumusubaybay po ngayon. Yung mga taga-distrito po ng Tres Martires sa City, Cavite, lokal po ng Limbon, kay Ka Jewel Distura. At siyempre po, ang sumusubaybay din po ngayon, ang kapatid na Rod Reyes, ang tagapangasiwa po sa distrito ng Tres Martires City, Cavite.
At binabati din po natin ang Kuya Petro Valdez dyan sa Agoo, La Union at ang kanyang sambahayan. Sa mga taga Surigao City, kumusta po kayo? Kay Casierel Obrador at ganyan po ang mga sumusubaybay po dyan sa Distrito Eklesiastiko po ng Isabela West. Ano po? Nakasubaybay po ngayon. Ganyan po ay binabati natin ang ka Alex at ang ka Joshua Arteta. Okay, at this time po ay dumako muna tayo sa ating pakikipanayam at nagapalad tayo na sa gabing ito ay makakasama po natin at makakausap po natin sa ating programa ang katiwala sa ilaw ng kaligtasan sa distrito po ng Isabela West. Ang tinutukoy po natin ay ang kapatid na Marcial Guamos. Ayan, at magandang gabi po ka Marcial, kumusta po kayo? Magandang gabi po, Ka Jay. At dito po sa distrito ng Isabela West ay maayos naman po. Hindi naman katulad doon sa ibang lugar na inaabot po ng matinding baha. So diyan ay wala namang mga pagulan, mga pagbaha, mga ganoon po. Dito po sa area namin, sa distrito, ay wala namang mga pagbaha. Pero may mga pagulan din po. Manakanakang pag-ulan, pero hindi naman po masyadong naaapektuhan yung pamumuhay ng mga tao dito. Ayun, magandang balita po. At siyempre, ang pinakamagandang balita ay malaman po natin yung mga aktibidad po dyan sa distrito po ng Isabela West, lalo na po sa gawaing pagpapalaganap. Pero bago po yan, baka mayroon po na muna kayong nais na batiin po, Ka Marcial. Mula po dito sa distrito ng Isabela West, sa pangunguna po ng aming tagapangasiwa, kami po ay bumabati sa ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo, at sa ating pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Angelo Eranio Manalo. Nagpapasalamat po kami sapagkat patuloy na nararamdaman po namin ang kanilang pagmamahal at pagmamalasakit para po sa kapakanan ng mga kapatid dito po sa aming distrito. At kami po ay sa pangunguna ng aming mga nangangasiwa at sa mga ministro, mga may tungkulin, mga lokal po, ay patuloy na nangangako na patuloy na magpapasakop at susunod sa ating tagapamahalang pangkalahatan. Ayun. At kumusta naman po ang mga kapatid diyan po sa distrito po ng Isabela West, Ka Marcial? Sa kasalukuyan po ay napakasigla po ng mga gawain. Kahit na may mga nasasagupang mga hadlang, ay patuloy ang kasiglahan ng mga kapatid sa iba't ibang larangan po ng gawain, lalo na sa gawaing pagpapalaganap. Opo. Pero bago ko ibalita yung mga aktibidad po sa aming distrito, nais ko pong batiin muna ang aming tagapamahala o tagapangasiwa ng distrito, ang kapatid na Rolison Remio Jr. at ang aming pangalawang tagapangasiwa ng distrito, kapatid na Benigno Esguera Jr. At hindi ko po nalilimutan yung aking ang kapatid na Glenda at ang aking tatlong anak. Iyon. Ano po yung pangalan anak niyo po, Ka Marcial? Yung panganay po ay si Hans, si Hani, at yung bunso ay si Hanako. Ayan, opo. Ayun, at yun nga po, kumusta po yung mga isinagawa pong mga aktibidad sa gawaing pagpapalaganap, yung mga isinagawang pamamahayag po, kumusta naman po at kailan po ito isinagawa po? Opo, ito pong mga nakaraang linggo ay nakapagsagawa po kami ng sabay-sabay na pamamahayag. Noong July 27, ay sabay-sabay po na pamamahayag ang ginawa ng lahat ng lokal dito po sa aming distrito. Ito po ay nagbunga ng maraming tao na nakinig at sila ay nagkaroon ng interest na patuloy na magsuri sa mga aral na sinasampalatayanan po natin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Napakasigla po ng mga kapatid sa pakikiisa
sa gawaing pagpapalaganap. Mhm. At hindi lang po sa gusaling sambahan, kapatid na Marcial, kundi may mga dako din na sa mga covered court, isinasagawa ang pag-aaral ng mga salita ng Diyos para ma-accommodate yung mas marami pang tao. Opo, at may mga pinagtibay po ang ating pamamahala na mga dako na pwede kaming o nakapagsagawa kami ng pamamahayag sa mga community center. Ako po. Opo. At bahagi po ng ating aktibidad po sa pagpapalaganap, Ka Marcial, na yung tuloy-tuloy na pamamahagi ng Pasugong Magazine doon sa mga kababayan po natin. Kumusta naman po yung nasabing aktibidad po? Noong nakaraang July 24, 25 at 26 po, yan ay preparasyon po namin sa isinagawang sabay-sabay na pamamahayag. Ay nagsagawa po ang buong distrito ng pamamahagi ng Pasugo. Sabay-sabay po yan. At napakarami po na mga kababayan natin ang nabigyan po natin ng pasugo o mga polyeto o babasahin yung opisyal na magazine po ng Iglesia ni Cristo. At nakatulong po ito, Kajay, para lalong maunawaan nila, maintindihan nila kung gaano po kahalaga ang Iglesia ni Cristo sa ikapagtatamo ng kaligtasan, lalo na po sa panahon ngayon. Ang kailangan lang po nilang basahin, kung wala silang, kung mayroon silang pagkakataon, Ka Marcial, kung halimbawa na sila ay nagpapahinga, ay pwede nilang basahin yung Pasugong Magazine para sila po ay magkaroon ng kabatiran sa mga aral na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. At kung mayroon pa mga kababayan po natin na nais pong humingi po ng sipin ng pasugo, ay makipag-ugnayan lang po kayo sa mga kakilala po niyo mga kalib sa Iglesia, o kayo magtungo po kayo sa mga lokal ng Iglesia ni Cristo sa gusaling sambahan para kayo po ay makahingi ng kopya po ng Pasugong Magazine. At siyempre po, kapatid na Marcial, marami tayong mga kababayan na mga nanyayahan noon sa mga isinagawang evangelical mission, mga nagpasya na po na umanib sa Iglesia ni Cristo, nakatapos po sa proseso ng pag-anib sa Iglesia. Kailan po isinagawa yung bautismo po sa kanila? Opo, nagsagawa po ng maramihang bautismo sa aming distrito noong July 25. At marami po ang nabautismuhan, mga nagibagong kaanib sa Iglesia ni Cristo. At yan po ay bunga ng pagsisikap at buong kasiglahan na pakikiisa ng mga kapatid sa pangunguna po ng mga ministro at mga manggagawang nakadistino po sa mga lokal. Ka Marcial, bakit pong mga kapatid natin sa distrito po ng Isabela West, alam po natin na sila ay may mga pinagkakaabalahan din, busy din sa kanilang paghanap buhay, sa panig naman ng mga estudyante, busy din po sila sa kanilang pag-aaral, pero talagang naglalaan sila ng panahon na makibahagi sa pagtulong sa gawaing pagpapalaganap. Ano po yung dahilan at ito ay kanila pong masayang isinasagawa po? Ang mga kapatid po ay buong kasiglahang nakikipagkaisa sa mga gawaing pagpapalaganap sapagkat sinasampalatayanan po natin na ito ay utos ng ating Panginoong Diyos. At ito ay pagmamahal at pagmamalasakit din natin sa ating kapwa-tao sapagkat yung sila po ay maakay natin sa loob ng Iglesia ni Cristo, sila man po ay nagkakaroon din ng karapatan sa paglilingkod at higit sa lahat ay sa pag-asa sa pagtatamo ng kaligtasan. Kaya kahit po ang mga kapatid ay abala doon sa kanilang mga personal na gawain, ay binibigyan po ng malaking panahon at pagpapahalaga ang pagtulong sa gawaing pagmimisyon at pamamahagi ng ating pananampalataya. Opo, at talagang yan ang katangian ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa man pong panig ng daigdig, at talagang
hindi po nagmamahalo yung kanilang pakikipagkaisa na anyayahan yung mga kababayan po natin, yung mga tao na makapakinig ng mga aral ng Panginoong Diyos. At kaugnay po niyan, kapatid na Marcial, may mga aktibidad po na pinaghahandaan at kinasasabikan po ng mga kapatid na kumbaga ay kanila pong ay pakikita uli yung kanilang pakikipagkaisa. Halimbawa, pamamahayag ng mga salita ng Diyos. May mga nakatakda po dyan sa distrito ng Isabela West. Sa pangunguna po ng aming tagapangasiwa, ang kapatid na Rolison Remeo Jr. At ng aming pangalawang tagapangasiwa ng distrito, ang kapatid na Benigno Isguera Jr., ay tuloy-tuloy po ang mga pamamahayag na isasagawa po sa mga lokal. Meron po kaming cluster na pamamahayag at ito po ay nasa 20 dako mga lokal na doon ay isasagawa po ang mga pamamahayag. Ito po ay gagawin sa Agosto 17. Sabay-sabay po ito. Kaya inaanyayahan po namin ang aming mga kababayan na naririto po sa Isabela, sa bahagi po dito sa Isabela West, yung mga bayan ng Rojas, Manlig, Quezon, Quirino, at iba pa. Yung mga lokal po na naririto sa distrito ng Isabela West ay inaanyayahan po namin ang aming mga kababayan na daluhan ang aming isasagawang malalaking pamamahayag sa amin pong distrito. Ang totoo, Jay, Opo. hindi lamang po yun, meron kaming ginagawa na halos araw-araw po na pagmimisyon sa mga purok, sa mga dako kung saan ay naroon ang ating mga kababayan na hindi pa po natin kapanampalataya at kailangan din po nilang marinig yung mga aral na sinasampalataya na natin sa iglesia. Hindi po kami titigil ng kasiglahan sa pagtulong sa gawaing pagpapalagana po ng ating pananampalataya. May schedule na rin po ng kasunod na pagbabautismo doon sa mga nakatapos na po sa proseso ng pag-anim sa iglesia, Marcial. Opo, sa Agosto 29 po ang schedule po ng bautismo sa aming distrito. Kaya inihahanda na po ng mga lokal yung kanilang mga pababautismuhan. Ayun, opo. At ngayon pa lang ay binabati na po natin yung mga babautismuhan sa Agosto 29 po. Ano, Marcial? Opo. Anong oras po yon? At saan po sasagawa? Alas 8 po ng aga. Alas 8. Okay, so Marcial, thank you so much po at muli po namin kayo nakasama dito po sa Ibalitang Pagliligtas at na-share po uli ang kasiglahan po ng mga kapatid dyan po sa distrito ng Isabela West kung pag-usapan po ay pagtulong sa gawaing pagpapalaganap ng dalisay na ebanghelyo. At kumusta na lang po sa mga kapatid po dyan sa distrito ng Isabela West? Maraming salamat po, Kajay. Ayan. So yan po ang kapatid na Marcial Guamos, ang Ministrong Katiwala sa Ilaw ng Kaligtasan sa distrito po ng Isabela West. Maya-maya po sa pagbabalik natin ay pupunta naman tayo sa distrito ng Cavite, antabayanan po ninyo. Ito ang INC Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan, himpilan ng Iglesia ni Cristo, sumasahimpapawid mula sa Quezon City. Pray muna tayo. Exam day ko na bukas, kinakabahan ako. Sabi ni Mama at Papa. Manalangin muna. Tara na't manalangin na tayo. Anak, matutulog na tayo. Sabi niya po sa amin lagi, Manalangin muna. Laging manalangin
upang tayo magabayan sa ating gagawin. Isang paalala mula sa INC Radio. How should we behave during the CWS? Sit up straight, listen carefully, and answer loudly po. Good job. Okay, see you later after the worship service. How was it about yesterday? Good po. Jonah was followed by a big fish. Oh, is that what you have learned? Good po. Why did Jonah get swallowed by the big fish? Because he did not follow the instruction of God. So what does that mean? Who should we follow? Our Almighty God. What are the commandments of God? Always pray. Yes, that's an important one. What else should we obey? Always attend the worship service. Yes, that's correct. Always attend the worship service no matter what circumstance. A message by the INC Radio Mountain State Satellite Studio. Seno, INC Radio Japan へようこそ。せーの、INC Radio Japan へようこそ。せーの、INC Radio Japan へようこそ。Bringing you closer to life in Japan. From now on, you will not only hear us on INC Radio, but you'll also be able to watch us on INC TV. So welcome po to Japan Culture and Travel! Sa ibalitang pagliligtas sa oras po natin, alas 6:35 na po ng gabi at binabati lang po natin ang mga taga-riyan po sa Abra, distrito ng Abra. Binabati natin ang Carohilio Angkores Jr. at binabati po nila yung kanilang tagapangasiwa ng distrito, ang Warren Torales. Hello din po sa mga taga-lokal ng Tambo, distrito ng 13 Martires City, Cavite. At binabati ng Philmar Paga Jr., ang kanilang tagapangasiwa, ang Rod Reyes, at ang pangalawang tagapangasiwa, ang Noel Resurrection. Yan. At binabati din po natin pala sa araw na ito ng happy birthday ang Kuya Mark Malikat. Ano ho? Okay, at tuloy-tuloy na tayo. At this time ay punta naman tayo sa Cavite, particular po dyan sa lokal ng Bacoor. At makakasama po natin sa ating program ngayon ang destinado po ng lokal, ang Randall James Torres. Magandang gabi po, Randall. Kamusta po kayo? Magandang gabi po, Jay, at sa lahat po ng mga sumusubaybay, nakikinig po sa ating programa. Magandang gabi po sa ating lahat. Napati po namin ang atin pong tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eduardo V. Manalo, maging ng atin pong pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Angelo Eranio Manalo, ang lokal po ng Bacoor, lahat po ng mga may tungkulin at mga kapatid ay patuloy pong nangangako na patuloy po kaming makikipagkaisa sa pamamahala, anuman po ang maging sitwasyon ng daigdig na atin pong pinaglalakbayan. Binabati din po namin ang amin pong tagapangasiwa po ng distrito ng Cavite po, ang kapatid na Ellie C. Hebrew, ang amin pong pangalawang tagapangasiwa ng distrito, ang kapatid na Larry Failano, maging ng KSI po ng aming distrito, ang kapatid na Ryan Viana. Binabati ko na rin po yung amin pong mga magulang doon po sa Sinan, si Ka David at saka si Ka Evelyn. At ang Kabel din po, parang wala po sila ngayon. At ang Kalay po. Bukas, nandyan sila bukas. Ano po. At binabati ko rin po ang aking may bahay, ang kapatid na Christine at ang aking pong mga anak. Ayun, opo. Kumusta po dyan ngayon? Panahon, Randall? Muulan pa ba?
Sa ngayon po ay naging mas mabuti pong kalagayan ng panahon kumpara po sa mga daang araw po, KJ, pagkat ang amin pong lugar ay inabot po ng mga pagbaha. Subalit ngayon po ay humupa na po yung mga pagbaha. So sa diyan po sa Bacoor po ay talagang maraming lugar po ang binaha po diyan, yung mga residente po naapektuhan ng pagbaha, ka Randall. Opo, KJ. Bagaman sanay po sila dito, kaya lang po kapag bumabaha ay talagang marami pong napipinsala. Hindi lang yung kanilang bahay, maging yung kanilang kabuhayan, sapagkat na po makabiyahe dahil sa baha po ang kalsada. Ito, hanggang ngayon wala pong pasok yung mga bata po dito. Opo. Baka bukas. At sa ganung kalagayan po ng mga kababayan po natin dyan, medyo mahirap yun na kalagayan. Hindi makapasok sa trabaho. Siyempre pagka hindi makapasok sa trabaho, wala rin kita. Ano ho? So ano po ang kaagad na ginawa po dyan sa lokal po ng Bacoor, ka Randall? Opo, sa pangunguna po ng ating tagapamahalang pangkalahatan at maging ng amin pong tagapangasiwa po ng distrito, ay pong nagpadala po ng lingap ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ang ating pong tagapamahalang pangkalahatan, dito po sa amin pong distrito at kasama na po ang amin pong lokal. Kagabi po, tanggap po namin ng lingap, ay agad ibinahagi na rin po namin sa atin pong mga kababayan sapagkat talagang kailangan na pong matanggap po nila yung lingap. Dahil ilang araw na rin po na stranded po sila sa kanilang mga tahanan. So may mga bahay po na talagang pinasok din po ng tubig baha yung kanilang mga bahay, ka Randall. Opo, marami po. Halos lahat po ng bahay po dito sa lokal po namin na mga barangay na nasasakupan. Kahit nga po dito sa may likod lamang po ng kapilya ay dinalaw po namin noong nakarang araw ay meron pa rin pong baha bagaman humupa na po yung pag-ulan. Hanggang ngayon may mga tubig pa rin sa mga bahay. Dahil po sa high tide po siguro. Oo. Nagkasabay po high tide saka yung habagat, bunga nitong kalamidad na ating nararanasan ngayon. So ano po ang nasabi po ng mga kababayan natin at tulad po ng ating nakita kanina sa mga larawan ay agad na nagpaabot po ng lingap sa pangunguna po ng ating namamahala sa mga kababayan po natin dyan na naapektuhan po nitong kalamidad na ating nararanasan ngayon. Lubos pong nagpapasalamat po ang mga kababayan po natin, ang mga residente po dito po sa amin pong lugar sapagkat tunay po na kailangan po nila yung tagliang pangangailangan dahil sa hindi po sila makalabas. Lalong-lalo na po yung ipinabahagi pong lingap na pagkain, kinakailangan po ay may makain po ang kanilang sambahayan sa araw na pagbaha. Opo. At kahit papaano ay may pangpantawid gutom po sila, no, ka Randall, itong mga sunod pang mga araw. Ayun. At yan ay pagtulong natin sa ating mga kababayan sa material na pangangailangan. Pero higit sa lahat na ating itinutulong po sa mga kababayan natin ay yung malaman po nila yung mga katotohanan, mga aral na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. Kaya kukumusahin po natin ang ukol naman po sa gawaing pagpapalaganap ng mga aral ng Diyos, ka Randall. Ano po? Kailan po isinagawa yung pamamahayag ng mga salita ng Diyos sa lokal po ng Bacoor? Ang amin pong lokal ay nagsasagawa po ng weekly na malaking mga pagmimisyon po dito po sa amin pong lokal kahit po doon sa mga purok. Para sa ganun ay may parating po ang katotohanan at ang pangangailangan po ng tao na umanib sa Iglesia ni Cristo para po sa kapakanan ng kaligtasan. Kaya kahit po ganito ang sitwasyon, may mga pagbaha, mga kalamidad, mga kahadlangan, may mga pag-uusig pa, ay masigla pong nakikipagkaisa po ang amin pong mga kapatid sa gawaing pagpapalaganap. Mga pagmimisyon
mga pamamahagi po ng pasugo, polyeto, at iba't iba pang paraan po. Pati yung ating mga link ng evangelical mission po natin na naka-upload na rin po ka Randall, ano po, ay yan man ay nagiging kasangkapan din para maiparating ng mga kapatid ang mga aral ng Diyos sa mga kakilala nila, mga kaibigan, at mga mahal po sa buhay. Nabanggit niyo po kanina tungkol po sa pamamahagi ng pasugo. Saan po mga lugar po na karaniwan pong namamahagi ang mga kapatid? Karaniwan po sa mga barangay po na nasasakupan po ng amin pong lokal, katulad po ng Banalo, Babolo, Talaba, New, Siniguelasan, at kahit po dito po sa may bandang kapilya po namin, itong Ingin, saka Maliksi po, mga barangay po. Itong nakikita natin sa mga larawan, iba't ibang mga lugar po ito. Nasa tindahan, mga nasa sari-sari store, ay binibigyan po ng mga kapatid ng kopya ng Pasugo Magazine. At yung mga naanyayahan po natin sa mga pamamahayag, mga pag-aaral ng mga salita ng Diyos, ay iniimbitahan din po natin sila ka Randall na makadalo din po sa mga pagsamba para makatulong din po sa kanilang pagsusuri. Diyan sa lokal po ng Bacoor po, ano po ang schedule ng mga pagsamba po? Dito po sa amin pong lokal po ng Bacoor, ang schedule po ng pagsamba, ang midweek po na pagsamba ay tuwing Webes, 5:30 po ng umaga, 4:45 ng hapon, at 7:45 po ng gabi. Kapag weekend naman po, may Sabado po kami ng alas 6 po ng gabi at Linggo ng alas 6 ng umaga at alas 10 po ng umaga po. Ayun, opo. At mayroon pong pinaghahandaan po, ka Randall, na mga pamamahayag ng mga salita ng Diyos dyan sa lokal po ng Bacoor? Opo, Kajay. Hindi ko lang po nabanggit po kanina yung bukol po sa sasagawa pang buklod himig ng kaligtasan sa araw. Kailan po yun? Doon, sa araw po ng Linggo po. Himig ng kaligtasan. Himig ng kaligtasan po. Ito po yung choral, ano po ito? Choral, yun. Yan mismo sa lokal ng Bacoor po gagawin. Hindi po, sa General Trias Convention Center po. Ito po sa Linggo. Anong oras po yun, ka Randall? Alas 5 po ng hapon po, Ajay. Ayun. Ay, pang-distritong aktibidad po ito. Opo. Ayun. Himig ng kaligtasan. Opo. Okay. At may pamamahayag din pong pinaghahandaan po. Opo. Ang amin pong lokal ay, bagaman sa distrito po ay may mga pamamahayag din po na isasagawa sa August 21 po. Yung cluster po. Subalit ang amin pong lokal ay sasabayan po namin yon sa pamamagitan po ng mga malalaking mga pagmimisyon. At ang schedule naman po ng aming lokal sa pamamahayag po ay sa September 18 po. Lubos na pinaghahandaan po namin. Ayun, September 18. Diyan sa lokal po ng Bacoor po, anong oras po yun isasagawa, ka Randall? Sasagawa po yon ng 7:30 po ng gabi po. Opo. Diyan na mismo sa malaking gusaling sambahan po ng Bacoor po. Opo, Kajit. Ayan, okay. At Randall, nasa sa inyo po pagkakataon para muli pong imbitahan ang mga kababayan po natin dyan sa Bacoor na makadalo po sa inyo pong mga pamamahayag ng mga salita ng Diyos at gayon din po sa mga pagsamba para makatulong po sa kanilang pagsusuri po. Sa mga kababayan po namin dito po sa lokal ng Bacoor, sa mga nasasakupan pong mga barangay, ay inanyayahan po namin kayo na daluhan ang amin pong sinasagawang mga pamamahayag, mga pagmimisyon, hindi lamang po dito po sa gusaling sambahan, kahit po doon sa iba't ibang mga dako dito po sa amin pong lokal, ay welcome po kayo sa mga pagmimisyon, sa pag-aaral po ng mga salita ng Diyos at maging sa amin pong mga pagsamba po dito po sa lokal. Ayan. Okay. So thank you so much po kapatid na Randall at kumusta na lang po sa mga kapatid diyan sa lokal po ng Bacoor. Salamat po. Ayan. So yan po ang kapatid na Randall Torres, ang destinado po sa lokal ng Bacoor
distrito po ng Cavite. At this time ay tanggap ulit tayo ng mga report. Punta mo tayo dito po sa distrito ng Rizal East. Kaugnay po ng sinagawang tanging pagtitipon at kaugnay po yun ng 7th anniversary po ng distrito. At magbabalita po sa atin ang kapatid na Alvin Hagos. Bilang paggunita sa pagsapit ng ika-7 anibersaryo ng distrito ng Rizal East, isandanging pagtitipon at panunumpa ng mga bagong may tungkulin ng isinagawa sa Inares Sports Center sa bayan ng Antipolo. Bumuhos man ang ulan, hindi nagpahadlang ang mga kapatid na may tungkulin na daluhan ng tanging pagtitipon. Pinangunahan ni kapatid na Romer Galang, ministro ng Ebanghelyo, ang nasabing aktibidad. Pagkatapos ng pag-aaral ng mga salita ng Panginoong Diyos, pinangunahan naman ni kapatid na Arnel Makatangay ang panunumpa ng mga bagong may tungkulin. Masaya ang mga may tungkulin katulad ni kapatid na Elizalde Nadal, diakono sa lokal ng Binangonan, na sa loob ng mahigit 3 dekadang bilang may tungkulin, nauunawaan niya kung gaano kahalaga ang kanilang gampanin. Ngayon, patuloy po akong tumutupad sa akin tungkulin kahit saan mang dako po ako napunta. Dahil ang aking pananaw po ay napakahalaga sa isang kaanib, sa isang iglesia ni Cristo na mayroon siyang tungkulin. Kasama sa mga bagong nanumpang may tungkulin si kapatid na Ariel Love Pasay, isang diakonesa, at nanumpa bilang kagawad sa Culture and Arts Committee ng Kapisanan Buklod. Isa pong karangalan na kami po ay mapabilang sa mga nanumpa ngayong araw na ito sapagkat makakatulong po kami sa pangangalaga ng aming mga kapatid sa loob ng Iglesia ni Cristo at higit sa lahat makakatulong po sa ating namamahala. Pinapangako ko po na lalo pa po ako magpapakasigla kasama po ang aking sambahayan sa pagtupad ng aming banal na tungkulin. Sa kabila ng pagiging busy natin sa ating hanap buhay at kaunting negosyo, mas inuuna pa rin po namin ang pagtupad ng aming mga banal na tungkulin kasi baliwala po ang lahat ng bagay kung hindi po natin matutuparan ang ating banal na tungkulin. Nagbigay ng karagdagang inspirasyon sa mga may tungkulin ang isinagawang tanging pagtitipon. Kinikilala nilang isang dakilang biyaya ang pagdaragdag ng mahigit 1,000 bagong may tungkulin sa kanilang distrito. Para naman sa mga nangangasiwa sa distrito ng Rizal East, ang pagsapit ng kanilang ika-7 anibersaryo ay isang tagumpay na galing sa ating Panginoong Diyos. Ay nagpapasalamat kami sa Panginoon Diyos at sa Panginoong Jesucristo na sa loob ng 7 taon na sumapit ang distrito sa ganitong kalagayan sa kabila po ng lahat ng pagsubok na pinagdaanan, lalo na ng mga kapatid, ay patuloy po na nagtatagumpay ang distrito. Napakahalaga ng mga aktibidad na inilulunsad sa paggunita ng anibersaryo, hindi lamang po ng aming distrito. Yan po ay ginagawa ng iglesia, hindi lamang para magsaya. Higit sa lahat ay yung pagpapatungkol ng kaluwalhatian sa Panginoon Diyos. Sa lahat ng mga tagumpay, ang masasabi namin, hindi nangyari kung hindi dahil sa Panginoon Diyos. Yun ay bunga ng pagsagot sa mga panalangin. Ang pangako po ng lahat ng mga ministro, lahat ng mga manggagawa, ng mga may tungkulin, maging ng mga kapatid, ay patuloy po na makikipagkaisa ang aming distrito sa lahat ng aktibidad na inilulunsad ng tagapamahalang pangkalahatan sa layuning bigyan ng kasiyahan ng Panginoon Diyos. Sa lahat po ng mga kapatid sa distrito ng Rizal East, sa pangunguna po ng ating tagapangasiwa, ipinararating namin sa inyo, ang tagumpay ay tagumpay galing sa Diyos. Pero hindi po magiging tagumpay kung hindi kayo kaisa. Kaya ang tagumpay na binigay ng Panginoon Diyos, ang katuparan ay kayo na mga kapatid namin sa distrito. Yan ang tinig ni kapatid na Joselito Salas, pangalawang tagapangasiwa ng distrito. Mula po rito sa bayan ng Antipolo, Rizal, ako po si kapatid na Alvin Hagos para sa Iglesia ni Cristo News Network. Maraming salamat kapatid na Alvin at congratulations po sa mga bagong may tungkulin dyan sa distrito po ng Rizal East.
Marami din pong mga kababayan po natin sa Bulacan ang apektado po ng mga pagbaha dahil po dito sa kalamidad na ating nararanasan ngayon. At doon man ay nagsagawa po ng paglingap sa mga kababayan nating apektado. At may balita po ang kapatid na William Ku. Sa lalawigan ng Bulacan, partikular sa bayan ng Pulilan, nang dumaan ang bagyong Maymay, nakaranas ang mga kababayan natin doon ng paghampas ng malakas na hangin at pagbuhos ng malakas na ulan. Ang nakalulungkot, may mga kabahayan na bumagsak dahil sa pagguho ng lupa. Agad na inalam ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo ang kalagayan ng mga kapatid maging ng mga kababayan nating hindi kaanib at mabilis na nagpadala ng lingap para makatulong sa mga labis na naapektuhan ng nasabing kalamidad. Iniabot sa mga kababayan natin ang relief goods sa pangunguna ni kapatid na Ben Angelo Campos, ministerial worker at destinado ng lokal ng Pulilan. Pinuntahan namin ang ilan sa mga kababayan na naapektuhan ng nagdaang kalamidad. Katulad po ng nakikita po rito sa aking likuran, ay gumuho po yung lupa na siyang kinatatayuan po ng mga bahay dito. Noon pong araw po ng linggo, noong Agosto 9, ay nagparating po yung ilang mga sakop namin na dito po naninirahan na may mga gumuho ng bahay. Sa pag-aalala po namin ay nabahala kami na baka yung kapatid ay naisama, pero awa naman po ng Diyos ay hindi. Gumuho na po yung bahagi sa halos kinatatayuan po namin. Nakakaawa lamang po yung halos 3 bahay na po yung gumuho na. Pinarating po kaagad namin sa ating namamahala para nang sa ganon ay makita rin nila at malaman ang kalagayan. Hindi lang ng mga kapatid natin na ninirahan po rito, pati na yung mga kababayan po natin. Nakapanayam din namin ang ilan sa mga kababayan na nakatanggap ng relief goods na lubos na nagpapasalamat sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Marami pong salamat kay Eduardo ang binigay niyang biyaya sa amin. Salamat po kasi napuntahan niyo kami rito. Ayaw palang nagpunta rito para magbigay. Maraming salamat po kapatid na Eduardo B. Manalo. Ayun din po si kapatid na Angelo Eranio Manalo. Alaala po ninyo ang kalagayan namin. Kaya ninyo kami binigyan ng biyaya para sa amin. Maraming salamat po. Mula po rito sa bayan ng Pulilan, lalawigan ng Bulacan, ako po si kapatid na William Siegfried Ku para sa Iglesia ni Cristo News Network. Maraming salamat kapatid na William at kaninang umaga lang po yan sinagawa yung paglingap po dyan sa may Pulilan na Bulacan. At yung sa Quezon City na report ng Kuya Cheng, kanina din po yan. Ano ho? At bago tayo magtapos, nais lang po nating batiin po ang ka-Jumrix Mercader yan sa lokal ng Langgam, Santa Rosa City, Laguna. Ganyan po ang ka-Tel Aviv de la Cruz sa Gindulman, Bohol. At binabati din po natin ang Karaula Cervantes, ang tagapangasiwa po sa distrito ng Bohol. Maayong gabi po. At siyempre po ay binabati din po natin ng maligayang pakikinig at pagsubaybay ang mga kapatid po dyan sa distrito ng Cotabato Norte. Yan. Wala tayong oras mga kaibigan at muli po yung nagpapasalamat tayo sa mga sumubaybay sa ating program, sa mga nasa website po natin sumusubaybay at sa FB Live po natin. At higit sa lahat ay nagpapasalamat tayo sa ating pinakamamahal na kapatid, ang ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Gayon din po sa ating pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Angelo Eranio Manalo. Salamat din po kay kapatid na Monchi Belboy, kapatid na Walter Aray, kapatid na Jeff Rivera, at sa mga naging kaagapay po natin sa programang ito, ang Ate Bel Pidlawan, sa technical side po natin, Kuya Dan at Kuya Charles, at sa mga naging naghatid sa atin ng mga balita kanina. Kuya Alvin, Kuya Cheng, si Ate Candice Lastra, at kini po ang Kuya William. At ito pa nating mga reporters. Ano ho? Hanggang bukas, muli tayong magkasama-sama sa programang ito, Balitang Pagliligtas. Ako pong nakasama po ninyo. Ako po ang kapatid na Jay Emboltorio. Magandang gabi po.